Lang po, nawawala po ba ang Holy Spirit ng isang believer kapag nagkasala siya? Sige, magandang tanong to at sagutin natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun ang maraming Christian ang natatakot sa tanong na ito. Pag nagkasala ba ako, umaalis ba ang Holy Spirit sa akin? Minsan may guilt, minsan may fear, minsan may condemnation. Pero, tingnan natin ang sagot hindi sa opinion, kundi sa Biblia mismo. Efeso 1 verse 13, nang kayo'y sumampalataya, tinatakan kayo ng banal na spirito. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ay ibinibigay bilang seal, tatak ng Diyos na tayo ay sa Kanya. Hindi siya temporary visitor. Hindi siya nakabase sa ganda ng performance mo. Siya ay permanenteng regalo sa tunay na mananampalataya. John 14:16, siya ay mananatili sa inyo magpakailanman. Hindi sinabing mananatili sa inyo hanggat hindi kayo nagkakamali. Hindi rin sinabing hanggat perfect ang buhay mo. Ang Holy Spirit ang nagagabay, nagko-convict, nagbibigay lakas, nagpapalago. Kung aalis siya bawat pagkakamali natin, paano tayo lalago? Paano tayo babaguhin? Hindi nawawala ang Holy Spirit, pero nasasaktan siya. Efeso 4 verse 30, huwag ninyong pighatian ang banal na spirito. Ano ang ibig sabihin ng pighatian? Kapag nagkakasala tayo, humihina ang sensitivity natin sa Kanya. Nababawasan ang joy natin sa Lord. Nagiging mabigat ang spirit natin. At minsan, humihina ang apoy sa puso. Parang relasyon lang. Hindi nawawala ang relationship. Pero nasisira ang fellowship. Tandaan, ang kasalanan ay hindi nagtatapos ng relationship, kundi sumisira ng intimacy. Minsan nalilito ang iba kasi may verses tulad ni David na nagpray that don't take your Holy Spirit from me. Psalms 51:11. Pero tandaan, sa Old Testament iyon. Sa panahon nila, ang Holy Spirit ay dumadalaw, hindi tumatahan. Sa New Testament, simula nang dumating sa Jesus, ang Holy Spirit ay nanirahan sa puso ng believer forever. Ibang panahon, ibang covenant, at ibang role. So ang tanong, papaano kung paulit-ulit na kasalanan? Ito ang madalas na takot ng karamihan. Paulit-ulit yung struggle ko. Iniwan na ba ako ni Lord? Sagot ng Biblia, hindi. Pero may danger. Pwede kang maging manhid. Pwede kang humina spiritually. Pwede kang mawalan ng joy. Pwede kang mawalan ng desire sa prayer at word of God. Hindi dahil umalis ang Holy Spirit, kundi dahil pinipigilan mo siya sa pagkilos sa buhay mo. 1 Thessalonians 5:19, huwag niyong patayin ang apoy ng Espiritu. Hindi siya umaalis, pero napipigilan ang kanyang galaw sa iyo. Kapag ayaw mo, sumunod. Ang tunay na may Holy Spirit ay hindi perfect, kundi nagpo-convict. Kung may guilt ka, may desire ka magbago, may awa ang Diyos sa puso mo. Ibig sabihin, kumikilos pa ang Holy Spirit sa iyo. Ang taong walang Holy Spirit, walang conviction, walang pakialam sa kasalanan. So ang tanong, nawawala ba ang Holy Spirit sa isang believer kapag nagkakasala siya? Ayon sa Biblia, hindi. Seal siya ng Diyos. Permanent ang katuparan niya. Siya ang nagsisimula at tumatapos ng gawa sa buhay mo. Pero may warning, nasasaktan siya, napipigilan siya at nasisira ang intimacy mo sa Kanya. Kaya ang tanong ay hindi iniwan ba ako ng Holy Spirit, kundi ako ba ay lumalayo sa Kanya. At ang good news, every time you repent, every time you come back, every time you call on Him, siya ay nandyan pa rin para sa'yo. Handang magbago, handang magturo, at handang magpalakas ng puso mo.